tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition, araw ng Lunes, Nobyembre 17, 2014. Sa ulo ng ating mga balita, Special Task Force binuo na kaugnay na manugong pagsabog sa lalawigan ng North Cotabato. At mga kaibigan, Pangulong Noynoy Aquino ay todo pa sa pagmamalaki sa modernisasyon sa sandatahang lakas kasabay ng anibersaryo ng Department of National Defense. Senador Revilla hindi maaaring humirit ng hospital arrest medical check-up, ayon po yan o kasabay ng kanyang medical check-up. Samantala, isang senador may napipisil ng panukalang batas bunga ng nagpapatuloy na investigasyon laban kay Vice President Gio Marbinay. Daang residente apektado ng mga pagbaha doon sa Misamis Oriental. 3 polis patuloy na biyag pa rin ang mga rebelde doon sa lalawigan ng Surigao del Norte. Ang 2 taong gulang na may fetus sa tiyan binigyan ng habang buhay na libreng check-up. Sa international news naman, snap election inaasahan sa Japan matapos mahulog sa resesyon ang ekonomiya. Militanteng ISIS nagbantang papasukin ng Amerika matapos napugutan ng ulo ang American aid worker. Sa balitang sports, sa NBA, James Harden nagsilbing bayani sa Houston Rockets para makuha ang panalo kontra sa Oklahoma City Thunders. Sa boxing, Manny Pacquiao sumaglit pa ng pagsasanay bago ang pagtulak kasama ang nasa 400 delegasyon sa China mamayang hapon. Live nationwide via satellite mula rito sa Bombo News Center, Makati. Ang inyong anchorman, si Bombo June Descat. Ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Maki-update muna tayo sa malagim na pagsabog dyan sa Central Mindanao sapagkat meron pong namatay doon, marami ang nasugatan at meron ng task force na binuo ang mga otoridad. Direktamente mula dyan sa Central Mindanao, si Bombo Gary. First sa detalye, Gar Kaming Gar. Maraming salamat sa Pabutsyon. Gawa sa bala ng 60 mm mortar ang bugbang sumabog sa probinsya ng Cotabato dagong alas 6:50 kagabi. Ito'y base sa pagsusuri ng mga tauhan ng Explosive Ordnance Disposal Team ng Philippine Army sa blast site sa bayan ng Tabacan, Cotabato. Nakatagdang ilibing si Monique Mantawel, 19 anyos at second year DIVCOM student ng University of Southern Mindanao, USM na nasawi sa pagsabog. Base sa tradisyon ng mga Muslim, alas 3 ngayong hapon. Natili pa rin sa pag-abutan ang 17 na sugatan at 4 nito ay nasa malubang kalagayan. Binuo na rin ang Special Task Force na pulisya at militar na siyang tututok sa investigasyon sa pambobomba sa bayan ng Tabacan. Pinahibilisan naman ni Cotabato Governor Emilio Dela Talino Mendoza ang pamamahagi ng tulong sa mga biktima ng pagsabog. Grupo naman sa Moro Islamic Freedom Fighters at mga local recruit ng teroristang Jamaah Islamiyah ang pininiwalaan ng mga otoridad na may gawa sa pambobomba. Nangako naman si Cotabato Governor Emilio Dela Talino Mendoza na agad ibibigay ang reward money na 100,000 piso sa mga taong makapagtuturo sa mga suspect sa malagim na pagsabog kagabi sa bayan ng Tabacan. Nagulat live mula dito sa North Cotabato, Bombo Gary Puwersas para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Master Radyo Bombo. Mga kaibigan, anibersaryo ngayon ng Department of National Defense. Alamin po natin ang kaganapan dyan sa Campo Aguinaldo. Nandun si Bombo Annalise Soberanoan. Kamenan! Bombo John, itinagdiriwang ngayong araw ng Department of National Defense ang kanilang ika-75th Diamond Anniversary, kung saan si Pangulong Noynoy Aquino ang panauhing pandangal. At dito, sinabi ni Defense Secretary Volker Gasmin na lalo pa nilang palalakasin ang puwersa at kapabilidad ng Armed Forces of the Philippines at patuloy na isusulong ang AFP Modernization Program. Partikular na sinabi ni Gasmin ay ang pagtugis naman sa mga bandidong Abu Sayyaf sa Western Mindanao area at ang pagbabantay sa teritoryo ng bansa. Ang tema ng Diamond Anniversary ng Defense Department ngayong taon ay kagawaran ng tanggulang pambansa, 75 taong sandigan ng mamamayan, tapat na naglilingkod sa bayan. Ayon kay Gasmin, hindi nakakalimutan ng Defense Department ang pag-uphold ng karapatang pantao, pagpapanatili ng peace and order at ang tumulong sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa.
Lubos naman ang pagkasalamat ng kalihim hindi sa ginawang papuri sa kanya ni Pangulong Noynoy Aquino sa tiwala at kumpiyansa na ibinibigay sa kanya bilang kalihim ng Defense Department. Binigas ni na lalo pa nilang pagbutihin ang trabaho dahil todo umano ang suporta na ibinibigay ng pamahalaan sa Defense Department at Armed Forces of the Philippines. Samantala, ilang empleyado din ng Defense Department ang pinarangalan. Kabilang dito si Defense Undersecretary Pio Lorenzo Batino na pinarangalan dahil sa pinangunahan nito ang Philippine Panel na nakipagnegosasyon sa Enhanced Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng Amerika kung saan komisyon nito ngayon hindi sa legalidad at kasalukuyang kamay na ngayon ng Supreme Court. Mula Campo Aguinaldo, Bongo Ali, Bondanyo Soberano nag-uulak para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bongo! Ang Pangulong Noynoy Aquino ay todo ang pagmamalaki sa modernisasyon ng sandatahang lakas kasabay po yan ng anibersaryo ng Department of National Defense at siya ay personal ding dumalo dyan sa Campo Aguinaldo. May pag-ulat si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Raymond. Tama ka dyan, Bombo June, tulad ng mga naunang niluhang mga programa na may kinalaman sa hanay ng depensa ay muling naglitan niya ngayon ang Pangulong Aquino kaugnay sa mga nagawang reforma sa Department of National Defense kasabay ng ika-75 anibersaryo ng ahensya. Sinabi ng Pangulong Aquino, ibang-iba na ang kalagayan ng sundalo ngayon, gayon din ang mga nasa hanay ng DND. Ayon sa Pangulong Aquino, nagpapatuloy ang modernisasyon ng AFP kung saan may dalawang Hamilton-class cutter na ang Philippine Navy habang paparating ang isa pa. Ang mga fighter jets naman mula South Korea at Coast Guard ship mula sa Japan ay paparating na rin. Hindi na rin daw kawawang cowboy ang mga sundalo dahil maliban sa mga modernong armas sa ating kamitan ay pinagkaluban din sila ng mga disenteng pabahay. Natong mensahe ng Commander-in-Chief. Meron po tayo natitira mahigit 1 taon at 7 buwan. Ongoing na rin ang ating DND Medium Term Capability Development Program na saklaw ng ating revised AFP Modernization Law. Kanina, nasaksihan natin ang paglulunsad ng Philippine Defense Transformation Roadmap 2028. Magsisilbi itong master plan upang siguruhin ang lahat ng ating inisyatiba ay konkretong naipapatupad. Sa komprehensibong plano ito, titiyaking nagtutugma ang roadmap sa mga kaugnay na ahensya ng DND upang maabot ang ganap na transformasyon ng ating tanggulan. Nandiyan na rin ang iba pang isinusulong na serbisyo ng ating Estado para sa inyo. Kabilang dito ang pagpamamahagi ng mga disente at abot kayang pabahay, pagsasayos ng inyong pension system, pati na ang mga programang pangkabuhayan para sa mga aktibo at retiradong sundalo. Ang nais natin, ipagkaloob ang mga benepisyong karapat-dapat lang matanggap ng mga nagmamalasakit sa bayan. Ang bahagi ng pahayag ng Pangulong Aquino samantala, mamayang alas 12:30, pangunahan ni Pangulong Aquino dito sa Malacanang grounds ang pagsalubong o arrival honors para sa dumadalaw o bumibisitang si Prime Minister Ahmet Davutoglu ng bansang Turkey kasama kanyang may bahay. So magkaroon yan, Bombo-June, ng mga kakibat na mga seremonya tulad ng paglagda ng mga agreements at inasahan natin sana ay mayroong kasunduan sa usapin ng yung Turkish flour na pangunahing sangkap sa paggawa ng tinapay dito sa bansa. Mula sa Bombo Raymond Tinaza para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, basta Radyo Bombo! Samantala, naging madamdamin ang isinagawang neurological services ng Senado sa yumaong si dating Senador Juan Flavier. Sinabi ni Senadora Miriam Defensor Santiago na hindi tumatanggap ng kickbacks sa mga proyekto ang yumaong mambabatas. Sabay na naging bagitong senador sina Flavier at Santiago noong 1995 kung saan sinabi ng senadora na nagkaroon ito ng privilege speech noon na ibinulgar ang panunuhol sa kanya sa bawat proyekto nito mula sa kanyang pork barrel. Ayon kay Santiago, inalok ito ng 10% kickback sa bawat proyekto nito mula sa pork barrel na tinanggihan ng senadora. Nagulat anya si Senadora Santiago matapos ang kanyang privilege speech noon ay walang isa mang senador ang nagsalita sa naging tikompa ang bibig, subalit tanging si Senador Flavier lamang ang sumuporta at nagpatunay ng kanyang mga akusasyon. Inamin ng senadora na kung hindi pinatunayan ni Flavier noon, maging ito ay inalok ng 10% kickback sa bawat proyekto ay hindi sumikat ang kanyang privilege speech. Hindi niya ito kakagatin ng media
mula sa simula. Pinangunahan kaninang umaga ni Senate President Franklin Drilon ang Neurological Services kasama ng mga dati at kasalukuyang senador ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Nagsilbi pong senador itong si Flavier mula 1995 hanggang 2007. Sa ibang mga balita, Senador Revilla hindi raw maaring humirit ng hospital arrest kasabay ng kanyang medical check-up ayon yan mismo sa korte. May detalye si Bombo Dennis Amito. Hindi papayagang agad na igiit ng kampo ni Senator Bong Revilla ang hospital arrest sa kabila ng pagpapahintulot ng Sandigan Bayan na maisa-ilalim ito sa medical check-up. Ayon sa korte, magkaibang proseso ito at kinakailangang muling mag-apply ng kampo ni Revilla. Una nga rito'y pinayagan ng anti-graft court na pansamantalang makalabas ng kulungan si Revilla para dalhin mamaya sa St. Luke's Medical Center sa bahagi ng Global City sa Taguig. Giit ng Sandigan Bayan 1st Division, humanitarian consideration ang naging batayan ng pagbibigay pahintulot bunsod na rin ng sinasabing pananakit ng ulo dahil sa migraine ng senador. Ibabiyahe ang mambabatas mula sa Philippine National Police Custodial Center patungo sa ospital mamayang gabi. Batay sa hospital schedule, alas 6 ng gabi hanggang alas 12 ng tanghali bukas ang magiging obserbasyon at check-up para kay Revilla. Nakakulong ang Senador Bombo Jun, mga kaibigan, dahil sa kasong plunder at graft kaugnay ng pork barrel pan scam. Mula sa Sandigan Bayan, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Ang isang senador ay may napipisil ng panukalang batas bunga ng patuloy na investigasyon laban kay Vice President Jijomar Binay. May detalye si Bombo Vince Villar. Bombo Jun, upang patunayang hindi in aid of demolition at sa halip ay in aid of legislation pa rin, ilang mga panukalang batas ang isinulo ngayon ni Senador Antonio Trillanes IV bunga ng nagpapatuloy na investigasyon laban kay Vice President Jejomar Binay. Ayon kay Trillanes, ilan sa mga proposals niya ay ang abolition o pagtanggal ng resident auditor system sa mga ahensya ng national at local government units, napapalitan ang pagkakaroon ng raffle system para sa pagpapalit-palit ng mga auditors sa itinakdang panahon. Pagitan nito ay maiwasan umano ang familiarization at labis na pakikalubilo ng mga auditors sa mga opisyal ng isang ahensya na magbubunga ng pagiging mas independent ng mga ito. Kasama pa sa panukala ang pagsama ng aktual na sukat ng kabuang floor area ng isang government project bilang bahagi ng requirements sa formal acceptance o technical audit process ng Commission on Audit. Nais din ni Trillanes na susugan na lamang ng COA at ng DPWH at iba pang mga ahensya ang Davis Langdon and ZIA o DLS Construction Cost Handbook at iba pang industry standards upang maging basihan o reference material ng mga gagawing proyekto ng gobyerno. Maliban dito, dapat din daw na may video recording ng lahat ng mga bidding at procurement procedures sa bawat proyekto upang matiyak na walang dayaang mangyayari. Sa ngayon ay tuloy pa rin ang serye ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Subcommittee kaugnay ng mga manoy manumalyang proyekto sa Makati City. Pinakauling target ngayon ng investigasyon ay ang Makati Science High School building kung saan ayon kay Trillanes ay ordinaryo lamang subalit napakamahal. Marami po manong susunod na sisiliping proyekto sa Makati City sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senado na posibleng umabot pa ng taong 2015. Yan ang ating ulat. Bombo Vince Villar para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo! Magbabalik kami makalipas ang ilang paalala. Jojo Binay, Vice Presidente. Sa simula pa lang ay sinabi ko na lalo pang titindi ang paninira sa akin at sa aking pamilya. Ginagamit nila ang Senado para sirain ang pangalan ko at ang aking pamilya para sa sarili nilang ambisyon. Isa nga sa kanila ang umamin na ang dahilan ng kanilang mga hiring-hiringan ay ang aking pagtakbo bilang Pangulo. Malinaw na politika ang motibo. Sa nangyayari ngayon sa Senado, maliwanag na hindi magiging patas ang investigasyon dahil bago pa man nagkaroon ng pagdinig ay may paghuhusga na ang mga senador. Ngunit sa kabila ng mga ito, makakaasa po kayo na ipagpapatuloy ko ang paglilingkod sa inyo. Patuloy po akong magsusulong ng mga programa na mag-aangat ng inyong kalagayan at magbibigay sa inyo ng ginhawa. Isa na namang matagumpay na sabayang bloodletting activity na isinagawa ng Bombo Radio Philippines sa buong Pilipinas. Ang Dugong Bombo
2014. Nakalikom tayo ng mahigit sa 3.3 million cc of blood o kabuuang 16 drums ng dugo nationwide. Maraming salamat sa 7,309 successful blood donors na may dugong bombo. Sa lahat na nagpunta, lubos ang aming pasasalamat sa pakikiisa at sa oras na inyong inilaan. Maraming salamat din sa lahat ng aming mga national and local sponsors, sa mga volunteers ng Philippine Red Cross at sa iba't ibang grupong tumulong. Hanggang sa susunod na taon, Dugong Bombo 2014 mula sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! At ngayon, nagbabalik ang Bombo Network News. Naandang residente apektado ng mga pagbaha sa Misamis Oriental. May detalye ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Puwersahang inilikas ang 221 individual o 58 pamilya dahil sa pag-apaw ng tubig baha sa isang ilog sa barangay San Jose, bayan ng Talisayan, Misamis Oriental. Ito matapos umaabot hanggang tuhod ang lalim ng tubig baha, bunsod ng biglang pagbuhos ng malakas na pagulan sa nasabing bayan. Sa panayam ng Bombo Radio, inayag ni PDRRMO Executive Officer Edmundo Pacamalan Jr. na bagamat wala namang naiulat na nasaktan sa nasabing pagbaha, sinabi ni Pacamalan na umaabot sa 4 na kabahayan ang sinira ng baha at maging ang footbridge kasama ang main source ng tubig mainom sa lugar. Kasalukuyang inabutan naman ng kakulang tulong ang mga biktima habang nakahaos sa covered court at barangay hall. Una nang nagbabala ang pag-asa ng thunderstorm na maaring maranasan sa ilang mga lalawigan at syudad ng Hilagang Mindanao. Sa pinakahuling data rin ng PDRRMO, unti-unti nang bumalik ang karamihan sa mga apektadong pamilya sa kanilang mga bahay sa nabanggit na lalawigan. Si Bombo Junil Ukat sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. Tatlong pulis patuloy na biyag na mga rebelde sa Surigao del Norte. May follow-up report ang Bombo Radio Butuan. Nakikipag-ugnayan na si Police Chief Superintendent David Ombao sa iba pang mga opisyal na pulisya nito rehiyon ng Caraga upang maihanay na ang mga hakbang na gagawin matapos madukot ang 2 iba pang mga pulis ng pinaghinala ang marebelding New People's Army sa Surigao del Norte. Ayon kay Police Superintendent Romaldo Baiting, hepe ng Public Information Office ng Police Regional Office 13, inalam na nila ang kabuuang pangyayari na humantong sa pagkakadukot ni na PO3 Democrito Palborosa at PO1 Marichelle Contemplo ng Alegria, Surigao del Norte nang magresponde sana sa naiulat na kaguluhan sa Barangay Alipaw, habang sa pagkakadukot naman sa Intelligence Officer ng Malimuno, Surigao del Norte na si PO1 John Ray Amper, inihayag ni Colonel Baiting na mayroon ng channel communication ang Local Crisis Management Committee sa bayan ng Malimuno sa mga rebelding dumukot nito. Nilinaw ni Colonel Baiting na walang papel ang kanilang pwersa sa patuloy ngayong ginawang koordinasyon ng committee sa mga abductors. Undergoing na po yung kanilang pag-establish ng channel communication. May mga activity na po at mga coordination na ginagawa para magkaroon na ng exchange of information yung both party. Yan po, si Police Superintendent Romaldo Baiting. Mula rito sa Bombo Radio Butuan, para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Lilibas Ruiz, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Panibago na namang krimen na nangyari sa Masbate. Sa pagkakataong ito, barangay kapitan ang biktima matapos barilin, patay. May detalyang Bombo Radio Ligaspe. Patuloy ngayon ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad sa pamamaril patay sa isang barangay kapitan sa bayan ng Mobo sa Masbate. Kinilala ang biktima na si Eric Sanay, 52 anyos kapitan ng barangay La Laguna na sabing bayan. Ayon sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, pauwi na si Sanay sakay ng kanyang motorsiklo galing sa sabungan sa barangay Umabaw Interior. Naglapitan ito ng hindi pa nakikilalang sospek at agad na pinaputukan. Ayon sa mga nakakita sa krimen, agad na tumakas ang sospek matapos ang pangyayari. Naidala pa sa ospital ang opisyal pero idiniklara itong dead on arrival ng mga doktora. Nakuha sa crime scene ang bersyon ng bala ng kalibre 45 barila. Sa ngayon, blanco pa rin ang mga otoridad sa motibo ng pamamaril habang patuloy pang inaalam ang pagkakakilanlan ng sospek. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, ito po si Bombo Miles Benitez para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo.
Sa Iloilo, ang 2 taong gulang na batang may fetus sa tiyan, bibigyan daw o binigyan ng habang buhay na libreng check-up at makakalabas na rin sa paggamutan. May detalye at follow-up report ang Bombo Radio Iloilo. Tatanggap ng habang buhay na libreng konsultasyon sa ospital na nag-opera sa kanya ang 2 taong gulang na si Julian Conrado Riuha ng Pandan Antique na may fetus sa tiyan o ang kondisyon na tinatawag na fetus in feto. Sa panayam ng Bombo Radio kay Dr. Noel Binayas, pediatric surgeon sa West Visayas State University Medical Center kung saan inoperahan ang bata at tinanggal ang fetus sa tiyan nito. Malapit nang makalabas ng ospital ang bata. Ayon sa doktor, hinihintay na lang na bumalik sa normal ang timbang at gana sa pagkain ng bata bago i-discharge sa ospital. Subalit hindi dito magtatapos ang libreng serbisyo sa bata kung saan inihayag ni Dr. Binayas na magpapatuloy ang kanilang monitoring dito. Aniya, aampunin na ng ospital ang bata kung saan libre ito sa lahat na follow-up check-up habang buhay para ma-monitor rin ang paglaki nito. Matandaan na umani ng atensyon ang kondisyon ng bata matapos lumaki ang tiyan nito katulad ng babaeng buntis at ng inusisa. Natuklasan na may fetus sa kanyang tiyan na sana ay kambal nito subalit tumubo sa loob ng kanyang katawan habang nasa sinapupunan sila ng kanilang ina. Natapos na rin ayon sa doktor ang pag-aaral ng mga pathologist sa fetus na nakuha sa tiyan ng bata. Ang fetus ay tumitimbang ng 3/4 kilo, mayroong buhok at bungo, ngunit walang utak at iba pang bahagi ng katawan subalit pawang mga immature. Napag-alaman na idinikomento ang lahat na medical procedure na ginawa sa bata at ito ay ibabahagi sa Medical Society para magbigay ng karagdagang linaw sa kaso ng fetus in feto na nangyayari lang sa isa sa bawat kalahating milyong sanggol na isinisilang. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, Bombo Ani de la Cruz nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Magbabalik kami makalipas ang ilang paalala. Jojo Binay, Vice Presidente. Sa simula pa lang ay sinabi ko na lalo pang titindi ang paninira sa akin at sa aking pamilya. Ginagamit nila ang Senado para sirain ang pangalan ko at ang aking pamilya para sa sarili nilang ambisyon. Isa nga sa kanila ang umamin na ang dahilan ng kanilang mga hiring-hiringan ay ang aking pagtakbo bilang Pangulo. Malinaw na politika ang motibo. Sa nangyayari ngayon sa Senado, maliwanag na hindi magiging patas ang investigasyon dahil bago pa man nagkaroon ng pagdinig ay may paghuhusga na ang mga senador. Ngunit sa kabila ng mga ito, makakaasa po kayo na ipagpapatuloy ko ang paglilingkod sa inyo. Patuloy po akong magsusulong ng mga programa na mag-aangat ng inyong kalagayan at magbibigay sa inyo ng ginhawa. Isa na namang matagumpay na sabayang bloodletting activity na isinagawa ng Bombo Radio Philippines sa buong Pilipinas. Ang Dugong Bombo 2014. Nakalikom tayo ng mahigit sa 3.3 million cc of blood o kabuuang 16 drums ng dugo nationwide. Maraming salamat sa 7,309 successful blood donors na may Dugong Bombo. Sa lahat na nagpunta, lubos ang aming pasasalamat sa pakikiisa at sa oras na inyong inilaan. Maraming salamat din sa lahat ng aming mga national and local sponsors, sa mga volunteers ng Philippine Red Cross at sa iba't ibang grupong tumulong. Hanggang sa susunod na taon, Dugong Bombo 2014 mula sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! At ngayon, nagbabalik ang Bombo Network News. Narito na ang Bombo Balitang OFW. Balitang OFW. Mga
kaibigan, pinirmahan na ngayon ng Department of Labor and Employment at gobyerno ng Switzerland ang mga guidelines sa documentation at deployment ng mga Filipino trainees sa Switzerland. Sa ilalim po yan ng Philippine-Swiss Agreement on Exchange of Professional and Technical Trainees. Paigtingin pa ang nasabing kasunduan ang Immigration at Human Resources Development Corporation sa pagitan ng dalawang bansa. Sa ilalim ng guidelines, partikular sa documentation at deployment ng mga Filipino trainees sa Switzerland, ang mga Pilipino na tutungo doon ay kailangan may edad na 18 hanggang 35 anyos, kompleto na rin ang kompleto na rin ang secondary at tertiary education. Kabilang din sa employment arrangement ang pagkakaroon ng standard employment contract at nakapalob dito ang type ng employment, 18-month employment duration, salary trial period, period of notice working hours at holiday, health at accident insurance, maging ang impormasyon kung sino ang magbabayad sa travel expenses ng OFW. Bombo International News. Snap elections inaasahang gagawin sa Japan matapos mahulog sa recession ang ekonomiya nila, habang ang militanteng ISIS ay nagbantang papasukin ng Amerika matapos napugutan ng ulo ang American aid worker. Lahat ng yan may detalye si Bombo Lizelle Galan. Inaasahan ng mga analyst ang snap election sa Japan sa susunod na buwan matapos mahulog sa resesyon ang ekonomiya ng bansa. Ito'y upang mabigyan ng mandate si Japanese Prime Minister Shinzo Abe na kailangan nito para sa binabalak na hakbang upang makarecover ang ekonomiya ng bansa. Naniniwala rin ang mga observers na iaantala ni Abe ang balak na tax hike. Dalawang magkasunod na quarter na bumagsak ang Gross Domestic Product o GDP ng Japan na itinuturing na pangatlong pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Sa July-September quarter, bumagsak sa 0.4% ang GDP ng Japan o katumbas ng 1.6% na pagbaba sa taon ng GDP. Ikinagulat maging ng mga analis ang pagbagsak ng GDP ng Japan. Maalala na noong 2012 lang nakaahon sa resesyon ang Japan matapos ang pananalasa ng tsunami sa nasabing bansa noong 2011. Sa kabilang dako, nagbanta ang militanteng ISIS na papasukin ang Amerika at papatayin ang mga US citizen. Ito'y kasunod ng pagpugot ng ISIS sa ulo ng American aid worker na si Peter Kasig sa Syria. Batay sa video na inilabas ng militante, maging ang tropa ng Estados Unidos ay kanila rin umanong papatayin. Si Kasig ay ang pangatlong American na pinugutan ng ulo ng ISIS matapos ang mga journalist na sina James Foley at Steven Sotloff. Ang pagpugot sa ulo ni Kasig ay kasunod ng pag-anunsyo ni US President Barack Obama na magpapadala ng dagdag na tropa sa Iraq. Ayon sa ISIS, nagsinungaling si Obama nang sabihing nag-pull out na ang US troops sa Iraq. Napag-alaman na kinundi na ni Obama at international community ang panibagong karahasan ng ISIS. Bombo Lizelle Galan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Sa NBA, James Harden nagsilbing bayani daw sa Houston Rockets para makuha ang panalo kontra sa Oklahoma City Thunders. May detalye si Bombo Kevin Fuentes. Bombo, June tinalo ng Houston Rockets ang Oklahoma City Thunder sa score na 69-65 para makuha ang tatlong magkasunod na panalo sa NBA. Nagsilbing bayani sa laro si James Harden matapos may pasok ang kanyang crucial 3 points at isang free throw sa huling yugto ng laro kontra sa Thunder. Nagkaroon si Harden ng kabuang 19 points at 9 na rebounds habang tumulong naman si Dwight Howard at Patrick Beverley na may tig 12 points. Pinangunahan naman ni Reggie Jackson ng Thunders na may 15 points at 11 rebounds. Ang parehong team ay nagkaroon ng below 30% shot percentage sa field. Sa ngayon, ang Rockets ay may record na 9 na panalo at 1 lamang ang talo, habang ang Thunders ay nakapagtala ng 3 panalo at 8 talo. Samantala, sa ibang resulta ng laro, tinapos na ng New York Knicks ang kanilang 7-game losing streak matapos na manalo kontra sa Denver Nuggets sa score na 109-93. Pinamunuan ni Carmelo Anthony at J.R. Smith ang Knicks matapos makascore ng tig 28 points laban sa Nuggets. Sa kabilang dako, bigurin manalo ang Miami Heat kontra sa Milwaukee Bucks sa talaan na 84-91. Para sa Bombo Network News, Bombo Kevin Fuentes nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa boxing, Manny Pacquiao sumaglit pa ng pagsasanay bago ang pagtula kasama ang nasa 400 delegasyon sa China para sa laban kay Algeria sa linggo. May detalye ang Bombo Radio Jensen.
Posibleng mamayang alas 6 pa ng gabi, lilipad ang buong entourage ni welterweight champion Manny Pacquiao papuntang Macau, China para sa nakatakdang laban kay Chris Algieri sa November 23. Ito ang impormasyon mula kay Assistant Trainer Buboy Fernandez kung saan inaabangan na umano ang paglapag sa General Santos City International Airport ng dalawang A320 planes mula sa AirAsia na siyang sasakyan ang aabot sa 400 kasama ni Pacquiao sa biyahe. Matatandaang kaninang umaga, nagsagawa si Manny ng 13 rounds ng jogging kasama ang buong Team Pacquiao sa Atran Sports Complex dito sa Gensan. Inaabangan din ang isasagawa nitong 3 hanggang 4 na rounds na sparring session sa Pacman Wildcard Gym ilang oras bago ang biyahe. Samantala, una rito, nagbigay ang Pinoy ring icon ng payo sa lahat ng mga nangangarap na maging isang magaling na boksingero kagaya niya. Ayon pa, kinakailangang ang coach ang palaging maging boss na siyang dapat sundin lalo na sa training kahit pa dumating ang panahong maging sikat at matagumpay ng boksingero kagaya na lamang sa kanya na lubos ang respeto at palaging sumusunod kay Coach Freddy Roach. Ito'y dahil tiwala umano siyang ang lahat ng ipinapagawa ni Roach sa kanya ay para rin sa kanyang kabutihan at tagumpay. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Gensan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Cherish Lumang para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Bombo Network News Noontime Edition. Araw po tayo ngayon ng Lunes, Nobyembre 17, 2014. At muli sa ating mga headlines, Special Task Force binuna kaugnay ng madugong pagsabog sa lalawigan ng North Cotabato. Pangulong Noynoy Aquino todo pa sa o pagmamalaki sa modernisasyon sa sandathang lakas kasabay ng Department of National Defense Anniversary. Senador Ramon Bong Revilla Jr. hindi maaaring humirit ng hospital arrest kasabay ng kanyang medical check-up. Ayon po yan sa korte. Isang senador may mga napipisil ng panukalang batas bunga ng patuloy na investigasyon laban kay Vice President Gigi Marbinay. Daan-daang residente epektado ng baha sa lalawigan ng Misamis Oriental. 3 polis patuloy na biyag pa rin ang mga rebelde doon sa lalawigan ng Surigao del Norte. Sa Iloilo, 2 taong gulang na bata na may feto sa tiyan, bibigyan po ng habang buhay na libreng check-up. Sa international news naman, snap elections inaasahan sa Japan matapos mahulog sa recession ang kanilang ekonomiya. Militanteng ISIS nagbantang papasukin ng Amerika matapos na pugutan ng ulo ang isang American aid worker. Sa balitang sports sa NBA, James Harden nagsilbing bayani sa Houston Rockets para makuha ang panalo kontra sa Oklahoma City Thunders. Sa boxing naman, Manny Pacquiao sumaglit pa ng pagsasanay bago ang pagtulak sa China para sa kanilang laban ni Algieri sa darating na araw ng Linggo. Para sa latest pang mga impormasyon, maaari niyong buksan ang official website ng Bombo Radio Philippines ang www.bomboradio.com at tutukan ng mga exclusive videos sa live video streaming ng Bombo Network News alas 7 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi, Lunes hanggang sa Sabado. Maaari niyo rin kaming sundan sa Twitter at Bombo Radio News o like kami sa Facebook, facebook.com/Bombo Radio Philippines. Mga kaibigan, 38 araw na lamang po ay Pasko na. Season's greetings. At direktamente live nationwide via satellite mula rito sa Bombo News Center Makati, ang inyong anchorman, si Bombo Jundeska para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Inyong napakinggan ang may init at pinakabagong mga balita.